talaga hindi na maharas ni Ola, like hindi ka na matawagan, hindi ka na makaras na message. Guys, panoorin itong video na to kasi I think makakatulong to sa inyo. Ito lang naman yung gamit ko for almost 2 years na guys. Ngayon ko lang i-share sa inyo kung gaano ka-effective tong app na to. Hindi to sponsored video guys ha. And meron siyang 1 billion downloads sa Google Play Store. Tapos makakatulong to guys sa ating mga contact reference kasi pwede naman sabihin mo sa kanila na guys, download kayo ng app na to para hindi na kayo mag-receive ng tawag. O diba? Hindi na sila makakatawag sa contact reference. Kasi guys, ibablock lang naman ito guys yung mga text messages and yung mga spam calls ng mga olas. And malaki talaga yung naitulong nito sa akin. Ngayon ko lang na-realize. So, I think makakatulong tong video na to kaya panoorin nyo hanggang dulo. And this is tutorial ha. Mag-download kayo para makasabay kayo sa aking mga sasabihin. So, bang dali lang gamitin tong application na to for real talaga. So, without any further ado guys, let's jump to tutorial. So, yung application guys na tinutukoy ko ay itong Truecaller Phone Call Blocker. So, as you can see guys, meron po siyang 1 billion downloads. Tapos, meron siyang 27 million reviews. Tapos, meron din po siyang 4.7 ratings. Okay guys, install natin itong application na to even though nagamit ko na siya for a very long time. Ipapakita ko sa inyo siya kung paano ko siya gamitin as a blocker sa mga incoming calls and SMS. So, install natin siya guys. After natin siya ma-install, ay i-open natin siya. Tapos, ito ang bubungad sa atin. So, get started lang natin siya dito sa baba. Ito. So, dito sa taas, guys, makikita natin na know who is calling before you answer. Ibig sabihin lang nito na yung pumapasok na mga calls bago natin sagutin, ay makikita natin kung kanino nanggagaling. Isa ito sa maganda sa application na to kasi malalaman talaga natin kung kanino nanggagaling yung tawag. Okay, so get started lang natin yan. Ayan. So, makikita natin dito, guys, na magpa-flash dito sa screen itong default caller ID. So, baga itong si Truecaller, siya na po yung isa-set as default natin. Okay? Set as default lang natin yan. Tapos ito guys, mag-a-ask po siya ng permissions of your data. Itong phone calls, contacts po natin, call logs, and SMS. So, i-continue lang natin siya guys. Safe naman po itong application na to kasi nga nagamit ko na din siya. Tapos maganda din yung feedback and review sa kanya. So, nothing to worry about privacy kasi mapagkakatiwalaan naman talaga to. So ito guys, sa SMS app, itong gagamitin natin siya, si Truecaller instead na yung usual na ginagamit nating messages app. Okay, so set as default lang natin yan siya guys. So ayan guys, pagkatapos nito ay lalabas itong choose your numbers. Pwede natin gamitin yung dual SIM natin kung naka-dual SIM tayo, no? Pwede natin i-register yung mga numbers natin dito. Okay? So, pili lang tayo ng number muna na gagamitin natin. After ma-verified, dito po tayo sa create your profile. Ako kasi guys ay continue ko lang siya with Google. Pero kung gusto niyo naman siya ng fill in manually, nasa inyo naman yan. So ito yung continue with Google ko lang siya. Ito. So lagyan niyo lang yung pangalan niyo, ang last name tapos yung email address. Tapos click continue po. Then pagkatapos niyan guys ay magpa-flash po sa screen natin itong upgrade to premium. Ako kasi guys ay hindi talaga ako gumagamit ng premium nito kasi maganda naman sa akin kahit hindi naka-premium. Kasi nga, napapakinabangan ko naman yung application nito without upgrading to premium. Pero kung gusto nyo talaga siya guys ng mas advance, mag-upgrade to premium kayo. Mura lang naman siya, 89 pesos lang naman siya per month. Okay? So kung ayaw nyo mag-premium, i-click nyo lang tong not now. So ayun guys, nandito na tayo sa mismong application. Tapos dito tayo muna sa calls. Ayan, makikita natin guys, may mga sign po dito. Pag may red sign po dito, kagaya nito, ibig sabihin po niya na nasa spam or nasa scammer yung tumawag, okay? Kagaya po nito ng spam na to, makikita natin siya na meron po dito 9 spam reports. Ibig sabihin na yung number na to na ginamit pang tawag sa atin ay nakailang reports na po to ng mga users. Kaya, detected po siya as a spam sa application na to. Same with this scammer. Ayan, so nakatag din po siya as alert. Ibig sabihin po na scammer po itong contact number na ginagamit nito. Kasi naka 16 spam reports na po siya. Okay, so makikita din dito yung mga frequencies kung gaano ginagamit tong application, yung number na to. Ayan, so meron siyang 226 calls dito sa loob ng 60 days. Tapos, yung spam reports dito guys ay nasa 60%. So, napakaganda po ng application na to kasi makikita agad yung number kung ilang beses siya ginagamit. Okay?
So ayun, makikita dito guys, as you can see muna is naka-number lang muna yung mga nakalagay dito. So wala pang pangalan po na lumalabas dito since ina-install ko po yung application. Pero pag matagal nyo na po itong ginagamit na application ay makikita nyo po agad yung mga pangalan dito ng mga numbers. Okay, so makikita nyo dyan guys kung sino po yung mga tumatawag sa mga contact numbers. So dito tayo sa taas guys, ito nakakita nyo dito na now you can manage your Truecaller profile for your second SIM. Ibig sabihin nito guys, na kapag may isa kayong extra na SIM card, pwede din nyo po i-register doon para malaman din nyo yung mga tumatawag sa numbers nyo. Okay, so dito tayo sa messages. So basic lang naman to siya guys. Makikita nyo din dito yung mga potential scammer. Okay, so dito siya papasok guys ha. So punta tayo dito guys sa spam. Ito, makikita natin dito guys yung mga na-block po ng mga messages. Ayan, so napakaganda po ng application na to guys kasi hindi na po natin mababasa po yung mga text messages, yung mga harassment, yung mga pananakot po ng mga ola. Hindi din po natin siya makikita, hindi natin mababasa kasi automatic po sinasala po ng application na to and napupunta po siya dito sa spam section ng application na to. Kasi you can see po is naka-red tag na po dito and naka-alert, ano na po sila, naka-alert ito po, alert sign na na-block na po yung mga numbers and yung mga text messages. So as you can see guys, parang mga pattern lang naman dito yung mga contact numbers na ginagamit ng mga ola. So maobserbahan nyo naman po yan. So ayun, malaking tulong to siya guys para sa akin. Ayan guys, so proceed tayo dito sa blocking. So ito talaga guys yung napapakinabangan dito sa application na to. So as you can see dito sa taas ay may level of protection po tayo makikita dito. So ako since hindi po ako naka-premium ay naka-basic lang po tayo. Pero kung gusto niyo naman mag-premium, i-max ang protection, ayan makikita natin dito na 89 lang po yung monthly dito. So naka-auto block siya 100% sa spam calls. Ibig sabihin mas matibay na po talaga yung protection nito. Pero ako guys, hindi ko talaga siya mara-recommend kasi na-try ko yung hindi naman need talaga mag-max or mag-premium. Goods na goods naman siya guys kahit na naka-basic lang po tayo ng protection dito. So nabablock pa din naman niya guys yung mga tawag ng ola tas yung mga messages. So yeah, for me, goods na ako kahit hindi ako naka-premium. So proceed tayo dito guys sa baba. Okay. So, dito guys, sa notification for blocked messages, ibig sabihin, pagka tinurn on po natin yan, makaka-receive po tayo ng mga messages na na-block po ng app na to. Kagaya po dito sa taas, mag-send din po siya sa atin ng notification once na may na-block po silang tawag. Okay, so dito tayo guys sa baba. Itong sender ID. So, i-click natin yan siya guys. Ito nakalagay, block a message sender ID. So, paano po natin malalaman ang ID ng message? Especially po itong mga ola is may mga ID, may mga sender ID po yan. Paano natin siya malalaman guys? So, makikita po natin siya guys, doon sa pinakadulo po ng message, makikita natin dito yung sender ID. So, ito type lang natin dito guys, yung sender ID. Tapos, mabablock na po agad dyan automatically yung number po na ginagamit ng ola, especially po yung mga text messages po na pumapasok sa mga contacts natin. Madidetect po ito ng application na to. Tapos, ayun, automatic na po tayo hindi makaka-receive po ng messages. Ayan, proceed naman tayo dito guys sa number series. Ayan. So, dito naman guys, a block of number series. Halimbawa is, napafamiliarize po natin yung mga contact number po ng mga ginagamit ng mga ola. Pwede po natin siya dito guys, i-type din yung contact number para automatic na po agad na madidetect po ng application na to yung mga numbers na gagamitin ng mga ola. Even though guys ay marami talaga silang ginagamit ng mga contact number, pero kasi by series kasi guys yung mga contact number din ng mga ola as you observe. So ito, malaking tulong to siya guys kasi nga ito numbers that start with and numbers that contain. Ayan, so pwede po natin i-type dito yung mga numbers na ginagamit ng mga ola. Tapos dito tayo guys sa phone numbers. Ayan. Dito sa phone numbers is parang yung kagaya lang din kanina na ito-type lang din natin yung number dito tapos yung pangalan din, okay? Para nagiging specific din tayo sa pambablock po ng mga numbers, okay? Dito naman tayo sa advanced blocking guys, ito dito siya. Itong set ng information na kailangan natin ma-turn on. Okay, dito tayo sa numbers that not in phone book. Okay, only people in your phone book will be able to call you. Ano ibig sabihin nito guys? Basically po, ang masasagutan natin or ang papasok lang po ng mga tawag is yung mga tao po na nasa phone book natin, okay? So, hindi po tayo makaka-receive guys dito ng mga tawag na hindi po kasama or wala po sa ating contact numbers. Hindi po siya naka-phone book. So, i-turn on natin yan siya guys ha. So, dapat naka-turn on yan para wala pong papasok ng mga tawag na hindi po natin kilala, okay? Tapos dito, block any numbers that shown as unknown or private.
So ito guys yung pinakamaganda dito talaga, no? Kasi may mga numbers na ginagamit sa OLA na mga hidden and private po. Opo, kasi usually yung mga numbers kasi na ginagamit nila is nare-report po yan and nabablock ng NTC. Ngayon, ginagawa nilang private. Pero ang kinagandahan sa application na to guys ay malalaman nila and ma-detect nila na private po yung number. So pag tinurn on natin yan siya guys ay malalaman ng application na to na naka-private yung number. So bablock agad dito automatically. 'Di ba? Napakaganda ng application na to. Then proceed naman tayo dito sa numbers from foreign countries. Guys, kung hindi nyo po natatanong, yung mga OLA din po ay gumagamit po sila, yung mga agent ng OLA gumagamit po sila ng mga fake IP address, tapos gumagamit po sila ng mga VPN para hindi talaga ma-detect po yung IP nila. So, makakonsider yun siya guys as a foreign, from foreign numbers. Opo, nakakonsider po yan ng application na to. So wala talagang lusot guys ha, yung mga OLA dito sa application na to kasi malalaman talaga ng application na to na yun yung number na ginagamit nila and automatic pa na mabablock. So ito-turn on natin yan siya guys. Okay, so sana nakakasunod po tayong lahat. Tapos dito naman tayo sa Black Verified Businesses. Ito guys, kung gusto niyo naman siya guys ng max protection, kailangan po natin mag-upgrade to premium guys ha. So gusto natin na mas higher po yung blocking kinemerot sa application na to. So guys, yun lang naman. I hope na nakatulong tong tutorial na to. So ayun na nga diba, sobrang dali lang gamitin tong application na to. Kung nakatulong ako sa video na to, please don't forget to subscribe and like this video, okay? Yun lang naman. See you on my next upload. Bye bye!